Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Scottie Thompson dahil nga pagkatapos nito ni Jamie Malonzo na pumunta ng Kyoto Hanaris, ito na nga daw si Scottie ang nababalita mga kabrods na susunod doon sa Kyoto Hanaris ni Jamie Malonzo. So alam din naman natin mga kabrods na napakalaking decision ng mga ginagawa ng mga PBA players natin dahil yung mga teams na katulad ng Barangay Nebra San Miguel ay hindi na rin basta-basta pero nakukuha pa rin ng Japan. So yun nga, sabi nila na farm team na tayo ng Japanese, Korean, and Taiwanese dahil ito, dun sila nagpupuntahan. Ito namang si Scottie Thompson mga kabrods na alam din naman nating 7-time PBA champion, 2-time PBA Finals MVP at nag-PBA Most Valuable Player noong 2021 sa Barangay Nebra San Miguel lang naman, and napaka-loyal na ito since 2015 Hinebra na ito. Sa tingin nyo ba isusunod din ito? May mga reports and rumors din tayo mga kabrods na ito pong si Scottie Thompson ay ang taas nga ng offer dito ng Kyoto Hanaris. Pero yan ay ayon sa mga reports dahil ito nga si Jamie Malonzo ay kikita doon ng mga 2.5M kada buwan. Yes, kada buwan lang yun mga kabrods, biruin nyo yan. Kaya sabi nila, ito pong si Jamie nasilaw na sa offer na yun kaya bigla na lang ito at dali-daling pumunta ng Japan. So ito namang si Scottie Thompson, tignan natin kung masisilaw din dahil syempre alam din naman natin sang katutak na magandang salary na ang binibigay ng Hinebra sa kanya, benefits, bonuses, mga under the table na bigay, mga additional mga cars, motor, accommodation na binibigay kay Scottie Thompson ng San Miguel Corporation. Syempre ang laki na rin ng respeto niya. Tignan natin kung talagang masisilaw siya sa offer ng Kyoto Hanaris. Alam din naman natin si Scottie kasi one of the best point guard din ito na naglalaro sa PBA. Hindi hamak naman talaga at di na rin tayo magugulat kung o-offeran din ito pong si Scottie sa Japan. Alam din naman natin dito sa Japan, ang ganda rin ng patakbo ng liga dito. Bukod sa maganda ang sahuran, ang ganda rin ng patakbo ng liga. Walang farm team, walang luto sa laro, walang game fixing. Kaya ito, dito na nagre-resulta na naiiwan na tayo, nababehind na tayo sa iba't ibang liga dahil ang PBA ay kulang pa nga daw sa improvement and sa bigayan ng salary kulang rin mga kabrods. Kaya 'di ba, hindi naman sila magpupuntahan sa ibang bansa kung hindi ganito ang liga natin, 'di ba mga kabrods? So itong si Scottie, napakalaking decision ito kung ito ay aalis na rin ng Hinebra. Si Jamie Malonzo nga, star player na rin ng Hinebra, face ng Hinebra, future na yun ng Hinebra, pero nakuha pa rin ng Kyoto Hanaris. Ito pong si Scottie, alam din naman natin, nasa edad 32 years old na rin at 10 years na rin naglalaro sa Hinebra, baka nga ito ay hindi niya itutuloy ang pag-Japan. Alam din naman natin, kailangan din siya ng Hinebra. Skills pa lang ni Scottie, mga pass neto, court vision, pagmamando sa laro, rebounds, outside shooting sa laro, matalinong player, skill set talaga nito, na-attract yung ibang bansa. Kaya si Scottie Thompson ay napakalaking value nito sa Barangay Nebra San Miguel. Ito nga, kung o-offeran man ito ng Kyoto Hanaris, talagang gustong paresan niya ng Barangay Nebra San Miguel dahil hindi naman din sila nagulat doon kay Jamie Malonzo rin. Yes mga bro, sabi nga rin ni Coach Tim Con, matagal na itong nagbababalak na pumunta ng Japan. Ito pong si Jamie. Kaya ito, hinayaan na lang nila. Si Scottie, wala naman din itong balak din mag-ibang bansa. Dahil nagsimula ang karir niya sa Hinebra, dito rin niya tatapusin. Kaya if ever man na ito ay magpunta ng Japan, siguro nga mga bro, ang katutak na offer ang bibigay sa kanya doon. Pero sa taas ng respeto niya sa Hinebra at respeto rin ng Hinebra kay Scottie, ay baka ito ay mahihirapang mag-transfer ng liga mga brods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga, Mikey Williams. Yes mga kabrods, ito naman yung gustong kunin na ng Barangay Hinebra San Miguel. Sa dami-daming reports and rumors natin dito kay Mikey Williams, ang Hinebra nga rin pala talaga ang may gusto sa kanya. Yes, alam kong pinag-aagawan ito ng SMB at ng Hinebra mga kabrods. Alam din naman natin si Mikey Williams, isa rin ito sa mga pwedeng magpa-champion ng koponan, lalong-lalo na napatunayan niya yan sa TNT na binigyan niya ng 2 championship at siya lang
lang din naman yung tinanghal na Finals MVP ng dalawang kampyonato na yun. Pero ito mga kabrodza, si Michael Williams naman ay gustong kunin ng Ginebra. Yes mga kabrods, alam din naman natin si Michael Williams merong mga attitude dito na gusto nitong malaking sahod. Alam din naman natin sa Ginebra, gusto rin naman kasi nitong bumawi mga kabrodza, bumawi na magkaroon ulit ng kampyonato. Ang tagal na kasi. Sabi nga ni Scotty, 2 taon to 3 taon na pala silang hindi nagcha-champion. So medyo nakakapanibago ito at nakakadismaya ito para sa mga Ginebra fans. Kaya ang Ginebra gustong kumuha ng mga magagaling na players, and katulad nito ni Michael Williams, isa rin naman sa magaling na manlalaro ng PBA kahit sabihin natin may attitude ito. Pero mga kabrods, kaya nitong ibigay ang kampyonatong pinaka hinihintay na ng Ginebra. Alam din naman natin dito sa Barangay Ginebra San Miguel, naghahanap sila ng mga superstar na player. Pero ito nga pong si Michael Williams, isa rin ito sa mga gustong kunin. And sa dami-daming mga superstar dito sa PBA, si Michael Williams lang talaga yung may kakayahan na bigyan ng kampyonato ang Barangay Ginebra. Grabe mga kabrods, Michael Williams, tignan nyo naman yung laruan yan. Kahit na nagpaparamdam ito pero iniipit ng Converge Fiber Xers, dapat kasi dyan, i-release na ng Converge para makuha ito ng ibang kupunan. Sayang kasi yung talent napapako lang doon. So hindi lang naman si Michael Williams ang gustong kunin ng Ginebra, maski etong si Jericho Cruz. Yes, alam din naman natin na nasa SMB ito at sister team ng Ginebra, bawal rekta trade. Pero syempre mga kabrods, meron naman tayong mga 3-team trade pag sister team ang mai-involve dito, sister team ang lipatan. Well, itong si Jericho Cruz, one of the best guard na rin dito sa PBA at siya rin naman yung tinangal na Finals MVP last championship ng SMB na tinalo yung Grand Slam bid ng TNT Tropang Giga. Well, alam din naman natin na malakas ito pong si Jericho, kahit sabihin nating maangas na player ito. Yan nga rin daw ang isa sa mga kulang ng Ginebra, na dapat meron silang maangas na player. Yes mga kabrods, kasi nga ito pong Ginebra parang nangihina sila kapag walang maangas, walang nagboboost ng confidence nila mga kabrods. Yan din kasi yung kulang sa Gin Kings, kasi nga dito sa Barangay Ginebra kailangan mo dito na medyo meron kang puso, meron kang never say die attitude, hindi lang yung parang mabiit ka lang lagi. Yes, yung parang matino ka lang sa laro. Kailangan meron din katulad ni Jericho Cruz. Pero tignan nyo naman, napatunayan ni Cruz na hindi lang siya puro angas mga kabrods, may maiaangas siya. Kaya nga sa Ginebra, gustong kunin at ilipat ito ni na Boss R. Francis Chua, pero pinag-iisipan at pinag-aaralan kung papasok ito sa sistema ni Coach Tim Cone, dahil alam na nga ni Coach Leo Austria maski nung UAAP days pa ni Jericho Cruz kung paano gamitin ito pong si Cruz sa laro. Pero ito pong si Coach Tim Cone, alam din naman natin na gusto nito yung mga ganitong gwardya na never say the attitude, katulad na lang ni na Jaworski. Kaya mga kabrodza, magandang boost ito para sa Ginebra. Bigyan mo na Michael Williams, as bigyan mo ng Jericho Cruz. Ewan ko na lang kung hindi pa ito mag-champion mga kabrods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Gangs Basketball. Yun lang. I'm out.